At kasama na natin live sa ating studio ang owner at founder ng Ramen Forte, Jeff Monforte. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning. Sir, nabanggit natin sa intro, kayo po ay dating OFW. Yes po, dati po akong OFW sa Malaysia. And yun nga, nakwento ko po kanina na hindi po ako doon sa factory talaga nababagay. So nag-resign po ako doon dahil hindi ako masaya doon kahit may income naman. Maganda yung sweldo. Opo, pero hinahanap ng puso ko talaga, parang sabi ko gusto ko magluto. So yun, nagpunta ako sa Japanese restaurant. And doon nabuo yung mga pangarap ko. Dahil yung mga customer po namin doon, mayayaman lang, mga kumakain, mga tungko, mga dato. So sabi ko gusto kong patikman ang mga Pilipino nito sa abot kayang halaga. So inaral ko po yung mga ingredients, paano gawin, recipes, na abot kaya. At ngayon po, nasa market na po tayo ngayon. Na talaga namang kahapon, last week po, nasa Makati tayo sa Gastro Street. Kalye Negosyo. Apo, Kalye Negosyo. Yun, grabe po. Sumusold out yung ramen. Wow, sikat na ngayon eh. So, talagang dito ba sa Pilipinas, sino nagluluto sa bahay? Ikaw o si Mrs.? Ako po talaga. Si Ikaw? Mrs. po ay... Kaswerte naman. Swerte naman namin. Si Mrs. tagakain lang. Uy! So, yan talagang hilig mo. Yes po, talagang hilig ko po talaga magluto, mag-invento ng mga pagkain. Pagkain. Butahe. Okay, yung tinatrabahoan mo sa Malaysia, high-end na restaurant yun. Yes po, high-end po. Pag-aari ba ng Malaysian o ng Japanese? Malaysian po ang may-ari at mababait naman sila yung mga may-ari. Wala siyang chef na, ano? May Japanese chef po siya, executive chef. At yung executive chef na yun, grabe, sa Japan talaga siya nag-aral talaga ng culinary, pati lahat. Then, pagdating niya rin ganun, halos yung story niya pagdating sa Malaysia, gusto niya rin na ipakain sa mga kapwa niya Malaysian. So, yun din yung story ko. Kaya parehas kami. Tinuruan niya ako. So, ilang taong ka nagtrabaho doon sa high-end na restaurant na yan? Kasi mga dato yung Opo, kumakain mga dato. doon. Siguro po, abot po ako ng mga 10 years po doon. 10 years. So talagang matagal. nag-start ka ba doon na assistant cook? Dishwasher po. Dishwasher. Opo. Simula po akong dishwasher. Alam mo, may istorya tayong Marami. narinig natin noon, di ba? Dito rin sa programa. So, nagsimula siyang dishwasher. Hanggang natuto siya, nagiging cook. Cook na. Yun. At saka, isa po is, yung Japanese chef po kasi is talaga mahigpit. Sobrang higpit po nila, ayaw po nila ng mga mabagal kumilos, ayaw nila ng marumi. So, ang nangyayari po, yung mga nag-a-apply doon, nagre-resign. So, sabay-sabay nag-resign yung staff, naiwan ako. Swerte mo. Yes. Tumaas po Loyal yung eh. posisyon ko. Ayun na po, unti-unti na po. Pero hindi mo pinagdasal yun. Hindi na po. mag-resign sila. Hindi mo sila kinausap mag-resign. Hindi po, hindi. Sa totoo lang, no, pag Malay, ang Malay, in Malaysia, dalawa yan eh. Yung mga yayaman doon, mga Chinese. At yun yung mga masisipan. Tama po. Ang Malay kasi, grabe rin ang subsidy roon sa Malaysia. Oh. Anong paraang subsidy? Like for example, sa Malaysia, 50% lang ang babayaran mo sa crudo. Yes po, tama. 50% ang babayaran mo sa bigas. 50% ang babayaran mo sa sugar. Wow. Pamasahe, 50% din. Wow. So, yun yung subsidy roon. Di ba? Mayaman kasi ang Malaysia because they have their own oil, Petronas. Yeah, Petronas. Petronas oil. So, doon kumukuha sila ng yaman pang-subsidize sa ating mga sa kanilang mga Malay. At ang nasusubsidize talaga mga Malay. Ang Chinese, hindi po pwede. In fact, hindi nga pwede magbukas ng negosyo yung Chinese. Kailangan kukuha sila ng dami na Malaysian. Yes, partner. So, pag mag-inspeksyon na yung government ng Malaysia, nakaupo sa Office of the President ay yung Malay na na dami. Pag alis, sinisipa na ng mga insignia. Alis ka dyan. Kami na. Okay. Tama po. So, gano'n ang Malaysia. Nice. So, yung Japanese na cook, talagang galing sa Japan. Opo, galing po. Local talaga. Di, ang mahal ang sweldo noon. Mahal po talaga. At syempre, yung accommodation niya nakakaingit. Di ba? Pero nung matuto ka na, sinipa na yung Japanese.
Ganun na nga po. Oy! Medyo nakameno sila. Ganun na nga. Sabi siguro, menos ito si, ano, Opo. Ito si tayo Monforte. kay Jeff. Pero ang ganda ng pangalan mo. Bakit Jeep ang pangalan mo? Jeff po kasi Jeff. para unique po yung ano. Ang dami pong Jeff sa Pilipinas. Pero Jeff talaga. Opo, Jeff. Bansag lang. Ang daming naghahanap sa akin sa Facebook. Ano bang, Jeff? Ang daming Jeff. Ginawa ko pong DYEP. Yun. Jeff. Lalabas po kaagad ako. So, Jeff. Opo. Kita mo, Yeah. Jeep. Oh. Jeep. Jeep. Pinoy na Local na Pinoy. local. Pinoy na Pinoy. Pinoy na po. Pinoy. So anyway, karamihan kasi ng ramen restaurant na high-end, sila ang gumagawa ng sarili nilang ramen. Noodle. Dito ba sa negosyo mo, ikaw gumagawa ng ramen? O Yung binibili mo na lang yung sa- noodles po, yung noodles meron na po akong supplier na malaking factory na supplier dito sa Pilipinas. Pero pagdating sa soup kasi diyan talaga magkakatalo tayo sa sabaw. Soup. Oh. Sa sabaw and lahat po ng ingredients. Ako na po. Spices. Opo. Ikaw na, siyempre. Yes. Alam mo ba na yung mga high-end na ramen restaurant dito, bawal mag-take home? No take-outs. Sabi, ba't hindi ko pwedeng i-take home yan? Binayaran ko Yes, yan. opo. Pero ang mahal-mahal. Di ba? Ayaw nila magpa-take home. Baka magaya daw sa bahay kong yung lasa. Sino namang gagaya? Gusto mo lang namang kainin doon sa bahay. Tsaka bayad na rin naman. Baka nire-recycle nila yun, no? Hindi naman. Huwag naman! Favorite ko yan. Sa inyo po, pwede naman yon yung Opo, pa-take actually, out dapat. opo, mas marami po kaming delivery nga ngayon. Halos, lalo na po nung dumaan yung pandemic, 80%, 90% sales sa delivery po. Ngayon, matanong kita, yung local manufacturer na sinasabi mo, anong gamit niya na flour doon sa ramen, na noodles? Pagdating po dyan, hindi po nila sinasabi sa akin. Okay. Opo. Turuan kita para ikaw na rin ang gumawa ng ramen mo. Sige po. Ang ramen kasi comes from sweet potato, kamote. Yes po. Kamote starch. Apo. Or kamote starch. Di ba? Tama. Tapos, ayan, meron kang mabibili doon sa China, mga 50,000 pesos lang. 50,000 to 60,000 na noodle maker. Apo, yung machine. So, ilagay mo yung sweet potato starch. Lagyan mo lang ng itlog. Iklog. Egg. So, depende kung anong kadami yung tawag nito. Starch. Yung starch na nilagay mo. Lagyan mo ng 2 itlog, 3 itlog, 4 na itlog. And then a little lang. Pinch of salt. A little salt, a little sugar. Kasi alam mo naman ng Hapon, Opo. sweet tooth din yung Hapon. Opo, tama. A little salt, a little sugar, and then a little water. Yes. Hindi mo kasi pwedeng damihan yung tubig. And then, it will be forced, may mga pores yan, it will be forced noodles. So, ramen na yon. Pagbaba, paikutin mo, tapos putulin mo. One batch, second batch. So, it has to be freshly made. Yes po. Hindi po pwede yung ramen na matagal. Freshly made ang ramen talaga. So, kagaya ikaw, siguro araw-araw nagpapadeliver ka ng ramen noodles, no? Opo, tama po. Kung hindi naman araw-araw, siguro nire-refrigerate mo yung ramen noodles Yes, para hindi mabulok. Opo. Ayun. So, dapat talaga meron na siyang machine. Dapat meron kang sariling machine. Sa future po, yan po talaga ang next plan namin. Yung sarili talaga namin. Sariling machine. Ang daming kamote rito, ang kamote. Pero mahal na rin ang kamote ngayon eh. Oo. Sa probinsya, pasalubong nga yun eh. Di ba? Pagdating sa metro, mahal. So, yan, akala lang nila yung kamote, hindi mapoprocess yan ng maging mahal na produkto. Ang ramen, mahal na produkto eh. Opo, Yes tama po. po. Sobrang mahal. Magkano bili mo per kilo ngayon? Ng ramen po. Ang ramen noodles ko is around 200 plus. Kita mo, 200. Magkano lang yung kamote? 50 pesos. Tapos gagawin Sabihin mo pa- na, ang recovery mo dyan is around 40% o 50%, 100 pesos. 200 yung bili niya eh. Opo. Ang gandang racket yon. Diba? Pag-usapan natin yan Sige po. pagkatapos ng show. Opo. Para Possibilities. ikaw na yung gagawa ng ramen. So, ano yung mga flavors mo na ramen soup? May spicy dyan. For Yes po, meron po akong tonkotsu ramen. Yun yung Tonkotsu aking ramen. pork broth.
And meron po akong spicy version naman nun. Tapos meron din po akong Japanese miso. Favorite ko yun. Yes, Japanese miso. And then meron po tayo... Mura ha? 99? Opo, napakamura. May seafood ramen tayo. And bawat flavor, laging merong spicy. Kasi Yes, gusto ng dapat. iba, spicy. Gusto naman ng iba, yung normal lang. Opo. Regular tea. So meron ka rin pork, chicken, Yes, mga donburi po. katso. Wala kang beef. Meron po, actually, meron. Gumawa ka rin ng beef. May beef po ako. At saka one of my favorites sa chicken, alam mo, yung karage. Karage po, Yes. meron po akong karage. May Merong spicy karage. din siya. Aba, ay 99. mapuntahan nga tong restaurant na ito. Saan po ba ang location natin? Ang location po namin, San Jose del Monte, Bulacan po. Bulacan. Oh, may kalayuan lang. No? Opo, kaya yun. Layo. Pero nagpapaano ka? Nagpapadeliver. Yes po, pwede po. Di ba? Lala mo? Lalamove po, lalamove. Kasi unang-una, alam mo yung favorite na noodles ka rin, alam mo yung tawag nito? Yung mga equivalent ng pancit canton. Yakisoba special Yakisoba. po. Meron po ako niyan. Isa rin po sa best. May sushi rice ka rin. Yung sushi rice po, hindi po. Wala ako Hindi pa. ba? sushi. Suka lang naman nilalagay mo Actually dyan. po, kasi nasa cold kitchen po yan. Nasa hot kitchen po ako. So hindi po pwede magsama. Ganon. Opo. Ba, may hot kitchen Bawal pa. Opo, sa mga Sushi. Japanese restaurant May po. cold kitchen. Opo, bawal po sila magsama. Di ba? Pero napakasarap yung yakisoba. Yes, Yes. po. Yes. Tapos may noodles pa dyan na green noodles Yes. na lalagyan mo lang ng sauce. So, chasoba po. Chasoba. Oo. Chasoba. Tapos medyo lagyan mo ng wasabi. Yes. Ayan. Laban na yon. Noodles lang yon. Ayun, may family yakisoba sila kong. 600? 490 Ay, sorry. po. Yung family po? Opo. 490. For 5 persons yon. For 5 person. Pero kung si Joe at saka si si Andres, Okay po. good for two lang yan. Pag sa malalakas kumain. Good for two lang yan. Seafood yakisoba, 129 pesos. Yun. Chicken yakisoba, 99. Paano nyo po na-maintain na nasa 99 pesos kayo? Actually po, yan po yung talagang pinag-aralan ko ng matagal. Paano po ibibigay sa kapwa ko Pinoy na Ang mura. pakainin sila ng high-end na pagkain. So, naghanap ako ng mga talagang murang supplier. Yun po ang una ko hinanap. Then, pero yung taste ng Japanese hindi mawawala. Ba? Naaral niya yun eh. Napakaswerte naman ang tagasan na Tamaria, Bulacan. San Jose del Monte. Opo, actually, Napakaswerte. Manawagan ka, invite them para magkaroon naman ng pila. Ayun. Tapos iba-vlog ka namin. Ramen 40 po ang pangalan ng yes po. Ramen 40, Okay. manawagan ka. At ikaw rin, manawagan ka rin sa ating mga kababayan na suportahan itong Ayan po yung shop Ramen ko. 40. Go ahead. Sa San Go, Jose sir. del Monte. So, ako po ay nananawagan sa ating mga kapwa Pilipino gusto makatikim ng murang ramen and murang Japanese cuisine na gusto nyo matikman pero yung quality po ay nandoon pa rin. At talagang masasabi nyo sobrang sarap. Yan. At matatagpuan po kami sa Evergreen Subdivision, San Jose del Monte, San Bulacan. Jose del Evergreen Yes po. Subdivision. Actually po, nasa loob po kami ng subdivision. Nako, dapat Bakit ilagay. po? Alam mo, Lumabas kayo. San Jose del Monte, grabe ang population yan. Aha. I think marami. ang voters nga lang dyan is 250. So may mga, siguro 500 to 600,000 ang population dyan. Marami. Pwede kang maglagay dyan ng mga 2 branches o 3 branches pa. Actually, boundary din po kami ng North Caloocan. Oh. Bagong Daanan. silang na super Ay, dami. ang dami rin tao dyan. Opo, opo. So, yan. At least manawagan ka. And ako naman, on my part, suportahan natin na talagang itong Japanese restaurant ng pag-aari ay si Jeep Monforte. So, dito sa Ramen Forte, Japanese restaurant po. Yan. Andyan yung page. Yes. At ramen. makakaasa ka na bukas may pila na yan doon. Dapat pilahan nyo. Kasi ito, Japanese taste, pero murang-mura, Yes 99 pesos. Saan kayo makakahanap ng ramen yan? Pero probinsya na po may tuturing ang Yes SJDF. po, Probinsya na. Kaya napakaswerte po ng mga taga Bulacan dahil malapit sa kanila ang Ramen Forte. So, saan naman ho kayo namamalengke? Like for example, okay, alam mo naman yung Japanese egg,
kakaiba eh. Opo, opo. Yung mga So, tamago nila. Tamago, piniprepare talaga yun, Yes ano? po, opo. So, siguro ibababad mo yan sa saline water. Opo. Yung tubig na lalagyan mo ng konting asin, Asin. Yes po. ibabad mo yan for 1 week or 2 weeks. Opo. So makikita mo, bago magiging itlog na maalat yan, ang tawag nila dyan, Lumabad. anong pangalan? Tamago po. Tamago. Onsen tamago. Onsen pangago. Opo. Yung tamago, ikaw nang gumagawa. Yes po. Onsen tamago. So bibili ka ng iklog, lagyan mo yung tubig, lagyan mo ng asin. O ilagay mo ng konti doon, di ba? Saka the way they prepare yung yung pork sa Opo. iba eh. Iba po. Kaya po nagiging mahal kasi yung the way nila na mag-slice. Talagang Perfect. perfect po. Tama po. Sharp knife yun. Sharp knife. Saka may arte pa yun. Yes. So may mga sashimi rin kayo. Wala po. Ramen house kasi, Yes po, ano? ramen house. Ramen house. Anong oras po ang open ng ating store? Ang open po namin is 3 p.m. hanggang 12 midnight. Pero minsan, ang dami pa pong bumibili. Kaya umabot kami ng overtime 2 a.m. minsan. Oh. Ba't hindi ka nagpapa-lunch? Nga. Yun po, wala pa akong mga staff para sa lunch. Subukan mo. I think malaki rin yung market sa lunch eh. Apo. Ang Di mga ba? ayaw magkanin, Like for example, alam mo, order ka na isang ramen, 100. Busog ka na niyan eh. Yes. Opo. So, Masarap ang pa. tao talaga, like for example, yung mga nagtatrabaho, pupunta diyan sa restaurant mo dahil alam nila makakatipid sila Oo, at 99. masarap pa yung pagkain. Yes po. Ngayon, ang mga meals ngayon ko, 120, 150. Aba, dito yung order ka rito ng ramen, isang bowl, 350 to 400 pesos. Sa kanya, 100 lang. Kaya nga. Tongkatsu, may spicy pa. Di ba? Ano po yung bestseller natin? Ang bestseller po is yung Tonkotsu Ramen. Tonkotsu Kaya talaga namang sumusold out tayo doon palagi. Yung sa ano po, sa may rice meal. Sa rice meal po, yung paborito po kasi ng mga kids, yung Chicken. chicken katsu. Katsu. Chicken katsu. Tapos nag-innovate po ako ng mga panibagong products. Like, nagkaroon po ako ng katsu burger which is nag-bestselling. Aba, Katsu sarap burger. nun. Opo, may katsu burger. Magkano niyo po binenta ang katsu burger? Actually, napakamura po yun. 69 pesos lang po ang katsu burger. Oh, wow. Wala ba kayong balak maglagay ng restaurant dito sa Metro Maynila? Manila. Alam mo, may pwesto dyan. Pwede kang i-recommend ni Andres. Oo. Ang mga customers mo dyan ay Call mga center. nagtatrabaho sa call centers. Di ba kay Ed's Agent. Andres? Di ba? Pwede natin ipakilala para nang sa ganun. Siguro ang building na yun, napakalaki, owned by Robinsons. Ang call centers dyan, sobrang dami. Siguro may mga 10,000 ang nagtatrabaho dyan. So may traffic yan. Yes. With the prices that you have, Yes. pwede kang maglagay dyan ng branch. Abot kaya. Para naman kami makakapunta doon, malapit lang. Lapit lang. Tsaka mag-a-adjust na kayo ng opening hours kasi call center agent gising sa umaga. Hindi, yun yung oras nila. Opo, panggabi talaga. Hanggang lunch. Kailan hanggang umaga. Hanggang umaga. Kasi they work until 6 o'clock in the morning. Oo, pwede. Yan, 24/7 ka. Ayun nga, yun, sir. Mag-a-adjust ka. Yan naman ang hanap natin, Yes negosyo. po, para kumita. Hanap buhay, Opo, di ba? Tama po. Sabi- Yan, ikaw, may recommend talaga kita dyan. Kasi, unang-una, reasonable yung prices mo. Yes. Pangalawa, In. masarap yung pagkain mo. Yes. Tsaka in. At ang saka pagkain. walang Japanese doon eh. Pwede. Yun nga po lagi kasi yung mga ano po, yung mga halos pagpupunta tayo sa isang lugar, bibihira po yung mga Japanese food ganun. Kasi minsan siguro yung mga negosyante nahihirapan gawin yung mga ano. Yun po naman yung inaral ko. Talagang, alam mo, pag meron talagang meron Will. talagang will, if there is a will, there is There's a way. Yan ang kwento ni Jeff Chef. Manforte. Diba? May trabaho na siya, malaki yung sweldo niya, pero hinahanap pa rin kung ano yung gusto ng puso niyo. In other words, hinahanap niya yung passion niya. Yes po, yung passion. Pagluluto. Passion niya ay pagluluto. Nung dito pa siya sa Pilipinas, ang passion niya
ay pagluluto at mag-imbento ng pagluluto sa pamilya. Para Opo, sa tama pamilya. po. Para sa pamilya. Para lalong mapapamahal ng asawa. Kasi Yun. ang sabi nga nila The only, the way to the heart, the Yes. woman's heart. the way to a woman's heart is good food. Good food. Di ba? Kaya mahal na mahal Nice ko na cooking. asawa ko. Di ba? So ngayon, dahil sa yun ang passion niya, sinishare niya yung pagmamahal, hindi lang sa kanyang pamilya. Sa lahat Kung hindi ng sa lahat. Pinoy. Bakit ko masasabing sinishare niya yung pagmamahal? Dahil yung presyo niya ay abot kaya ng lahat. Yeah. Yes po. Di ba? Tama po. Napaka-inspiring naman ng istorya na yan. Thank you po. Thank you po. Big Lima, wala lang ramen dito, kaya hindi kita matitirhan. Wala bang ramen na darating dito? Actually po, na-traffic yung ramen. Buti na lang. Fresh Ramen from ang Bulacan. na-traffic, hindi yung guest. Opo. Dahil kung yung guest ang na-traffic, hindi naman natin makakausap yung ramen. Magkakainan na lang tayo rito. Buti, good thing po na nawala yung guest. Di ba? Opo. So, sir, ilan ng staff natin? Sa ngayon po, may 6 po ako na staff. 6. Opo. Marurunong po din sila Yes po, sobrang maaasahan. Kahit iwanan ko sila, kayang-kaya. Well-trained po sila sa akin. Ayan. Saan niyo po sila na-meet? Dito na. Actually po, sa community po namin, doon po ako tumutulong ng mga kapitbahay ko, walang trabaho. Dito kayo sa akin. Mga estudyante, gusto nyong mag-part-time sa akin, dito kayo. Ayan. Gusto nyo makatulong sa magulang nyo na pang-tuition nyo, kayo tumulong kayo sa akin. Yan na nga yung sinabi ko. Una, nagluluto siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon naman, nagtayo siya ng restaurant para makatulong sa kapwa tao. Yes po. At talagang saludo ako sa iyo. Alam mo, nung araw, sinasabi natin, yung mga OFWs, they're the unsung heroes of our republic. Pero ang totoo, yung mga MSMEs natin na kulang ng suporta ng gobyerno, sila rin po yung mga unsung heroes. Sila yung OFW na nandito sa sariling bansa natin. Yes. Nagtatrabaho. Di ba? Nagne-negosyo. Nagninegosyo. So, I hope na may pakilala ka namin doon kay Eds, no? Si Eds din naman, nag-expand. Nakita namin, doble na yung pwesto niya. Lawak. Dahil kung makikita mo, pag pupunta ka doon ng tanghali ito normally sa gabi ang mas maraming tao. Punta ka ng tanghali, talagang punong-puno ng tao. Wala nang maupuan. And yet, sa call center, ang tanghali, kalahati lang. Sa gabi, doon yung Doon. full force. Kasi umaga sa States eh. Yes, Kong. Kaya pag nandiyan ka na, ay, pwede ka na naming puntahan. Malapit Dahil, ka na. siyempre, nagtitipid rin ako ng lunch eh. Ew. Pero dapat marami ka ng madagdag na staff. Kasi Opo, opo. 24/7. Mabibigyan ng trabaho. Yes po. Yes. Okay, saan ka naman, may Japanese restaurant, grocery ba doon sa San Jose del Bulacan. Monte? Actually po, nung pandemic, bago po mag-pandemic, meron po akong customer na local na Japanese po talaga, which is nagta-travel siya. May asawa po siya ditong Pinay. Pabalik-balik siya. And inoferan niya ako ng, kung gusto mo, pagpunta ako ng Japan, bibili ako ng mga products na kailangan mo. And pagbalik ko, yun. Opo, ganun po. Parang siya yung supplier ko mismo. Mga authentic yun. Opo, Japanese po talaga. So, like for example, yung mayonnaise. Opo. Ang mahal ng Japan. Japanese Yes, mayonnaise. napakamura po sa kanya mabibili. Magkano ba yung Japanese mayonnaise pag dito mo bibili? 300 plus po yun. Yung 250 ml, Hindi no? po yung malaki po yun. Yung malaki. Opo. Sa kanya, 100 pesos. kita mo. Something like Teka, pwede bang bumili? Kasi ang sarap ng, alam mo, yung Japanese mayonnaise with yung chicken karagi. Yes po. Champion yun. Yun yung maasim-asim. Saka yun din ang ilalagay mo sa hamburger. Yes po, yun po talaga ang Champion nilalagay ko. yun. Alam mo, ang kumpara mo kasi dito yung mga mayonnaise natin. Yung mayonnaise natin dito, lalagyan lang nila ng 20% na soya oil. Tapos lalagyan na ng gawgaw. Filler yun eh. Go, go. Pero ang Japanese, because marunong akong gumawa ng Japanese mayonnaise. Mayonnaise. Ang Japanese mayonnaise, mga 60% ang soya oil niyan. Okay. And then lalagyan mo ng pepper, lagyan mo Salt. ng cayenne pepper, black pepper,
And then, lagyan mo ng asin. Yes. Kasi yun, medyo maalat ng konti talaga yung Japanese mayonnaise. Kasi yun na yung asin mo eh. Opo. Yun. And then, lagyan mo ng emulsifier. Ang emulsifier, ang ginagamit na emulsifier ay yung egg Egg white. Egg white. Opo, So, egg white. imi-mix mo. Talagang high shear yon. Yes. Magmi-mix ngayon yung tubig at saka langis together with the spices. Then you have a Japanese mayonnaise. Mayonnaise. Tama po. Ang galing Gusto mo po. turuan kita? Marunong po. Marunong ka. Pero bumibili pa rin po kayo kasi gusto niya Matrabaho po authentic eh. Hindi, Mahirap po. mahirap maghanap ng soya oil. Opo. Soya oil is really difficult to. Pero ang soya oil, I think a kilo of soya oil now, Mahal po. siguro nasa 100 pesos. So, Kilo. ang tubig naman ay libre. So, let's say you mix Itlog mahal. 40%, 50% na soya, 40% na, hindi ang laking diferensya nga naman. Iniinit daw po yung ramen. Dumating na yung ramen. Sir, hindi na siya na-traffic. Basta, alam mo, believe talaga ako sa ilong ni, Jo. Wala mang nagsabi sa kanya na nandiyan dumating na yung ramen. Walang Gumanon lang, tumatawag dito. Gumanon lang, sumingot lang. Tapos lumabas na. May sipon pa yan ngayon. May sipon pa nga yan. Grabe talaga. Parang bionic nose. Bionic woman pagdating sa pagkain. Ayan, pag-usapan po ulit natin yung ramen. Ba't ka natatawa? Totoo naman eh. Nagulat din po ako, iniinit na yung ramen. Ah, Nakita ko, iniinit na po yung ramen. Yay! Makakatim tayo ng ramen from Bulacan. At anong oras po ba kayo bumiyahe, sir? Actually, 6 po kami umalis sa amin. Oh, dahil nga rush hour. Napaka-traffic. Rush hour po. Traffic talaga. Traffic. Yan ang problema sa ating bansa, yung traffic. Opo. Pag hindi kasi traffic, hindi yan Metro Manila. Tama Ibang po. lugar yan. Ibang Nasa bansa probinsya yan. tayo. Sa probinsya. Ayan. So, yung sa atin pong mga inahanda na pagkain sa restaurants, may mga bagong idadagdag pa po ba after this program? Dagdag na menu. May idadagdag pa. Actually po, ang dami kong naiisip ng mga bagong... Like ano po? Sample. Pang Filipino po, gusto ko po kasing i-touch yung Filipino with a twist ng Japanese. Imbis na tapsilog, katsu silog. Katsu silog. Yan. Karagi silog, tempura silog. So, may touch po na ano. Tapos yung fried rice ko po, syempre, with the twist po yan ng Japanese fried rice. Okay yan, with the twist ng Japanese fried rice. Opo, yun po. May mga ganun po kung ano. Tapos yung karage po, naiisip ko din na ilabas din sa market yung... Kasi pag karage, pag sinabi mong karage, mayo lang, dip sa mayo. Yun naman talaga eh. Tapos, piga ng lemon. Hindi na nga ako, mayo lang eh. Opo. Laban na yan. Laban na nga po. Pero ngayon po, gumagawa po ako ng mga flavors po ng karage. May cheese melt. Yan. Pero yung karagi mo, breaded naman yun, ano? Yes po. So anong gamit mo na flour? Corn flour? Corn flour po. Para crispy. Magaling. Galing Parang po. cook na rin ako, ano? Ang galing nga po. Magtayo na kayo kung pagkain naman. And then, one of my favorite foods is Japanese foods. Kasi iba talaga eh. Opo. Aside Sarap from the talaga. sashimi, sushi, talaga yung mga ramen, at saka yung chicken karagi. Sige, At saka, kilala. wow, yung Kobe beef nila, wow. Opo. Igigrill mo lang ng konti. So sa restaurant mo, meron ka bang flat iron para doon magluluto ng mga Yung fried rice? Pang tipan. Pang tipan? Actually, wok po kami, wok. Wok ang ginagamit mo. Maglagay ka rin ng tipan para naman may show. Opo. Pang show yun eh. Opo, pang show. Kahit actually. yung paggawa ng ramen ko, yung sinadjust mo pag may machine na siya. Pang show din yun eh, yung ginagano yung ramen. Mag-usap tayo. Opo, opo. Kasi pwede rin tayo mag-supply sa iba. Yun. Yes, tama po. Kaya lang dito sa Pilipinas, walang gumagawa ng talagang sweet potato starch. Wala. So, kailangan i-import natin yan. Sweet potato starch. Ang maganda kasi sa sweet potato starch, medyo manamis-tamis siya. Opo, tama. So, hindi na nga kailangan lagyan ng sugar, salt na lang. Salt, pepper. Kahit wala na ngang salt, itlog lang eh. Tama po. Kasi yung salt, pangdagdag ng flavor. Alam mo, yung broth naman niya eh.
Opo. Masarap na yun. Masarap na po. Malinamnam. Katakot-takot na buto yun. May chicken, may pork, may beef. Saka, yun po ang practice sa mga Japanese cuisine, yung natural taste. Walang kung ano-anong Di ba? keme. Opo. Walang chemical. So, Opo. bibilihan sila ng buto-buto. Yes po. Tapos gagawa ng malaking bowl. Doon ilagay yung buto-buto. Yes. Halo-halo na yan. Chicken, pork, Opo. at saka beef. 7 to 8 hours na pong cooking. Tapos kukuluan Boiling. nila yan 24 hours. Opo. To a point na pati yung buto, malambot na. Lalabas po yung soup Yun nun, lang. super creamy na po. Lalo na, kunyari, yung beef, di ba, may utak yan. Pag lumabas yan, wow, Shucks, ang jackpot. sarap. So, yun ang alam mo yung sikreto ng ramen sa sauce. Sa Sa sabaw. soup po. Kasabaw. Soup. Yun ang sikreto. So, pag ikaw, maganda yung imagination mo, talagang masarap yung magiging ano mo. Opo. Sa pagkain. At saka doon talaga sa buto-buto ang sarap ng Opo. soup. Tama po. Ikaw, 8 hours, no? Pwede mo nga gawing 12 hours yun. Talagang lalabas yung sarap noon. Durog-durog na po yung... Exactly. Durog na durog na. Gas po ba yung ginagamit nyo? Ganun katagal? Or Ano po mix po ako kasi iniiwan ko po pag natutulog kami overnight. May electric din. May electric din, pero lower lang po. Kaya lang pag nag-brown out, Yun pagising niya, uy, hindi Ba't hindi uminit? hindi kumulo. hindi masarap yung sabaw. Ayan. at So, least- ganon. The secret is actually in the soup. Yes po. Sabaw. Yung ano naman, yung ramen kung meron ka ng suki alam mo, namimili din yung mga yan kung saan yung masarap na ramen. Yes. Hindi po pwedeng basta, kasi dito sa Pilipinas, pwedeng gagamitin lang nila corn. Corn lang ang gagamitin nila ng flour. Doon sasabihin na ramen yan. Pero hindi. Ang totoong ramen talaga, ramen na noodles, ay galing sa sweet potato. Sweet Sa potato. mais. Sa Kamote. kamote. Ayan. Sweet potato. Kanina, pinatikim ako ni Joey ng kamote. Kaya pala mukhang bibig. Akala ko, violet all the way. Yung pala sa surface lang, sa ilalim puti na. Puti. May ganun nga. Kasi kung purple all the way, hindi na yung kamote. Ano na yun? Ube na yun. Ubi na. Ayan, sir, saan po ulit tayo exam? Baka mayroon kayong Facebook page, pwede nilang puntahan. Ayan, Opo. announce po na. Makikita nyo po yung aming Facebook page sa Facebook Ramen Forte, Japanese Cuisine. At matatagpuan po kami sa Evergreen Subdivision, San Jose del Monte, Bulacan. Barangay Gaya-Gaya po yan. Barangay Gaya. Opo. Nasa loob po kami ng subdivision, pero tapat lang kami ng guard house yan. Guard post. Mukhang napakaganda ng renovation mo dyan. Malaki yung ginastos mo dyan. Actually, kami lang po gumawa niyan. Ha? Opo. Napakaganda. Talagang Japanese na Japanese ang dating. Opo. Di ba? Na-master nyo din, pati yung Pati yung, opo. Kasi kailangan yung ambience mo, Yes, it has to be Japanese. Yes po. At ang Japanese, mahilig yan sa puti na kahoy. Yun ang hilig nila, na natural varnish mo lang. Wooden and bamboo. Bamboo. Yes, yan po mahilig ang Japanese. Yan. Nasa Food Panda na po ba? Grab? Sa ngayon po, wala pa po dahil hindi na po kami maganda o gaga sa delivery sa community pa lang. Yun. Kita mo, pinipilahan na. Pinipilahan ako, parang hindi na natin kailangang i-plug. Oo. Kilala na pala ito. Eto, para sa mga comments ngayong umaga, pabanggit na natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch! And binibining Joanna! Mula kay Erlinda Bachiller, JPM Tia, Julio Luna, Russell Benavides, Annalisa Paulino, Liberata Martin Bautista, Monet Ortiz, Eliza Villarreal, Michael Don Canto, Girly Vergara, Liberata Martin Bautista, and Ashley Mitch Labrador. Sabi ni Joby Jane Hernandez, basta mga gawang Pinoy, gaganda po talaga kaya ipinagmamalakan natin ang mga gawang Pinoy. Sabi ni Josephine Palayar, mahina ang signal, maulan, pero tuloy pa rin ang panonood ng Pro Pinoy. Maraming salamat Thank you po. sa suporta. Senyor Vic De Leon Lima, ang ganda ng partner ni Kong. Matagal ko nang alam yan, Vic. Bakit ngayon mo lang alam yan? Oo nga. Ay,
Wow, sumasagot! Christine Jan, hello po Sir Jeff. Ay, maraming salamat Ma'am Christina. Masarap ang ramen forte. Ayan. Alay sa Villarreal, ang daming alam ni Kong Butch sa pagkain, mukhang masarap. Yung ramen nila, mura pa. Nessie Sagario, ang sarap naman ng mga pinapakita sa screen. Bagay na bagay sa maulang panahon. Teka Okay. muna, hindi Yes, sir. lang sa screen kasi dumating na raw. Opo. Baka tinago mo, Joke. Ang tagal naman mainit yun. Ipapakita namin na Naamoy ko na nga eh. kung ano talaga yon, hindi picture lang, kung hindi actual nandito. Titikman natin. Saan na ba yon? Asan na ba yun? Tsaka dun sa Sandra Bautista. Okay, Sandra Bautista. Tonkatsu, sarap Japanese restaurant na pinamura. May mga ano ba to? Ebi. Ebi po ba? Ano, bakala ko baby. Ebi po ba kayo? Ebi po ba kayo? Gusto ko rin ng mga hipon pag authentic Japanese ang nagpe-prepare. Ayan. Meron ba tayo? Meron po tayong... Meron. Di ba Meron po tempura tayong yun? ebi tempura. Ebi tempura. Okay. Okay. Kasi Ebi. Um, Okay. May pangalan yun din po. Bakit sir ang mga Japan? Ebi ibig sabihin shrimp. Ebi. Hipon. Ipon. Ah. Sir, bakit ang mga Hapon gusto nakaupo dun sa ano pag kumakain, sir? Lapag. Traditional po nila yun. Okay, kala ko wala silang bangko eh. Mario Bautista! Napakagaling naman ang guest na ito. Very inspiring ang istorya. From OFW na noon, ngayon tumutulong sa marami nating kababayan ngayon. Oh, very inspiring talaga. Totoo yan, totoo yan. China Amir, magaling at masarap talaga ang authentic Japanese restaurant. Pero sa kanya, ang mura sa mga mall, grabe ang patong. Ay, totoo yan, ha? Hindi lang grabe yung patong, Oo. patong-patong pa. Sobra, sa pangalan pa lang, nagina yan. Ayan. Yung sir, yung ganyan, yung parang dahon na nilalagay, yung yan. Ang tawag. Anong yan? Nori po yun, nori. Nori. Yan. Yung pampalasa. Yes. Leslie Paulino, ang secret ng ramen nasa soup. Grabe, nakakatakam talaga naman. Makakadalawa ka pag ganito kamura. Jeffrey Bernabe, sana dumami pa ang mga branches nila para matikman naman namin taga Manila. Mukhang masarap at original nga. Base sa picture. Ayan ang ating mga komento from more than 1,000 viewers this Tuesday morning. Ayan. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Maraming Thank salamat, you po. Andres, for that very emotional reading. May tanong lang ako. Alive na alive. Jeff, wala ba kayong balak magpa-franchise? Actually po, nasa Kalye Negosyo po ako ngayon and yun po yung inaaral namin ngayon. Pag-aralan mo Opo. yan, but alam mo, ang hirap din kasi kung maraming franchises na dahil baka masacrifice yung quality. Opo. Di ba? Yun ang So hindi pag-aralan namin mo mabuti yan at tingin ko naman mag-branch out ka muna. So after having 5 branches, at saka ka siguro magkaroon ng Yes, po. franchises. Opo. Dahil pwede ka nang gumawa ng malaking komisari. Yes po. Di ba? At pwede ka nang mag-aangkat ng mga bilihin talaga from Japan mismo. Di ba? Opo. Maglagay na rin tayo ng konting grocery para doon sila bibili. Oo. May tama. supplier naman siya. Mura pang binibigay. Hindi, tayo na ang gagawa ng ramen noodles, tayo na ang gagawa ng mayonnaise. Marunong naman si Sir eh. Di ba? It's not difficult eh. Yes po. Dahil yung mixer, ang tawag niyan colloid mixer, mabibili mo lang yan ng less than 100,000 eh. Meron ka ng capacity ng 200 liters. Marami-rami na po yun. Marami na yon. Marami na. Investment lang talaga. Ilan na yon? Tsaka 5 branch, sir. Kaya yan. Bulacan hanggang Manila. Sana nga po dumami. Hindi. Hindi, marami yan. Alam mo ikaw, nung inambisyon mo na talagang pupuntahan mo yung passion mo sa pagluluto, hindi ka naman nabigo. So ngayon, inaambisyon mo magkakaroon ng branches at magkakaroon ng franchise, sigurado akong hindi ka mabibigo. Kasi With the maraming sumusuporta sa iyo, na natutulungan mo at maraming nagdadasal
na talagang mag-succeed ka. Thank you po. Thank you. Oo. Lalo na yung mga Bakit kapitbahay. pinapaikot nyo yan? Diretso na nyo rito. Idiretso yun Hindi naman kayo hubad para matakot pumunta rito sa sa Sige. entablado. O yan. Tikman mo na. Gusto ko ikaw. Mainit-init. Titikman ko ha. Yan. Yes ko. Si Tonkatsu po ito. Tonkotsu po. Tonkatsu. Ayun yung sinasabi. Soup, siyempre soup. No? Yes, soup. Ayan. Habang tumitikim si Kong. Wow. Wow. Matatalo mo pa yung mga mayayabang na You know. bawal daw mag-ano. Take home. Bawal mag-take home. Sarap. Parang hindi 99 pesos ko. Hindi. Hindi. Ayan. Kung approve na naman ang ating produkto. Sarap. Sarap. Bagay Ilagay na muna bagay natin sa may ngayon. mga sipon ngayon, may mga ubo. Naanuhan ko na yan, ha? Mayroon ng boots virus yan. Oo. Kaya wag na kayong tumikim. Itlog. Ilagay mo na dyan, dito. Ayan. 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 Live na live. Mamaya initin ko ulit yan. Ang sarap. Hindi kita binobola. Yes po. Masarap talaga. Tingnan mo naman yung soup niya. Hindi clear na eh. Ibig sabihin talagang 8 hours talaga binoboil Binoil yung mga buto. Mga buto-buto. Di ba? Yes. Nakasubok ka na ba mag-boil ng buto ng kalabaw? Hindi ko po. Subukan mo. Idagdag. Para Pinoy na Pinoy ang dating. May twist. Kasi ang sarap kasi ng yung Kalabaw. meron kaming luto sa Visayas na ang luto ng ang tawag namin doon basoy. Mas Kalabaw 'yon, pero ang sarap ng sabaw. Oh. buto ng Parang bulalo na Oh, kalabaw. basoy ang tawag namin. Napakasarap talaga. Kaya lang makikita mo yung mainit pero walang usok, huwag mong inumin. Dahil talagang tuklap yung alang-alam mo. Paso. Dahil talagang mataba 'yon eh. Di ba? Subukan mo. Kalabaw, bumili ka ng mga buto-buto ng kalabaw, but separate it. At ano lang naman yan? Another version. Testing, para nang sa ganon, you will have even the best, kari-kari, kari-kari naman. The best ramen in the country. Unique to, unique. Yeah. Kung para naman ibigay ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Yes! Arigatou gozaimasu! Ano daw? Ang Binilisa? ating lucky caller ay manggagaling from Quezon City. Aba, si Reselyn Benavides. Tignan mo nga naman ang ating lucky caller. Reselyn, hello! Hello po, good morning po. Hello, good morning, Peanut Butter Queen ng ating Pro Pinoy. Thank you po. Ayan, okay. Ano dyan, umuulan ba dyan sa Payatas? Ano po kami, sir? Dito po kami sa batasan. Wala po ulan. Malakas. Ayan, ako, bagay na bagay to sa yung ramen na ito. O, sige na, Reselyn, hulaan mo na kung magkano ang naging kapital na ginamit sa pagsisimula nila Sir Jet ng kanilang ramen forte. 200K po. 200,000 pesos. Makuha mo kaya ang 200 pesos? Joanna, itanong mo na. Sir Jeff, magkano po ang naging panimulang kapital? Ang panimulang capital ko po is nasa 150 po. Uy! Oy! Aba! Malapit! Malapit ka na, Reselyn! Negosyante na talaga si Reselyn, Magaling ka na talaga, Reselyn! Malapit, kaya lang, kahit nanalo si Reselyn, 200 pesos lang. Bukas ka na tumawag ulit, 400 na yan. uli ha! Dahil bukas, Sir Kong and Miss Joanna, 400 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Umaamoy na ang buong soup dito sa buong studio. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Yun din yung nakakapagpagutom yung amoy, no? Amoy nung ramen. Ay, si Jo nga, ang layo-layo pa, naamoy na eh. Nagugutom ako. Jo, mayroon ng Boots Pitsay virus yan. Hindi na tayo pwede Kaya, tumikim. huwag ka na makitikim. Akin na yan, susuluhin ko yan. Sir, baka may gusto kang batiin. Pasalamatan. Ayan po. Sige.
Binabati ko po yung family ko, yung wife ko na nasa bahay ngayon. Na-inspirasyon ang buhay mo. Inspirasyon ng buhay ko. May ganun pa talaga. Pangalan po ni wife? Eva po, Eva. Miss Eva. Grabe naman, Jeep, tsaka si Eva. Ang layo naman, hindi na lang Adan. Adan. Ayan, sino ba po? Mga anak? At saka yung mga kids ko, ayan, si Ira Sky, si Cloud, isang Yung Sky, isang Sky Cloud. at Cloud. Si Kuya Kai at saka si Ate Arian, yung mga kids ko. And binabati ko rin yung mga magulang ko, yung tatay ko, si Tatay Jimmy and Mama Lori. Yan. Mama Lori. Mga staff po. Ang mga staff ko, binabati ko yung mga staff ko. Actually, kasama ko yung tatlo dito. Yung mga Mga na-traffic. na-traffic nandyan. Sana nagpakita. Opo, andyan po yung iba. Sila JR, andyan si JR, andyan si Eka, andyan si Maymay. Maymay. And yung mga naiwan naman doon, sila Joy, andyan si Nat, at saka si Jai. Wow. Kita mo kunyari kanina, dininervyos ako. Kinakabahan. Kasi first time ko ito. Tingnan mo naman, dito, hindi ka dapat manervyos kasi nag-uusap lang naman tayo. Kwentuhan. Di ba? Hindi naman kami nagtatanong ng mahirap na tanong. Di ba? Ayaw din namin noon. Di ba? Oh. So, first time po kasi ni Sir na humarap sa ganitong interview. Sabi ko kanina, masusundan pa yan. Dahil maraming... Dahil sisikat na siya eh. Yes. Batiin ko rin po yung mga taga-Evergreen Subdivision. Ayan. Springtown Subdivision at saka Sita Roma Subdivision. Yan po ang bumuhay talaga sa aking mga subdivision. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Suporta Sa tulong nyo. ninyo sa ating mga kababayan na talagang nagninegosyo. Lalong-lalo na itong Ramen Forte. Mr. Jeff Monforte. Ayan, pinakamahalagang payo na lang, sir, na pwede nating maibahagi sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Sa mga gusto pong magtagumpay sa negosyo, unang-una po, syempre, tulad din ng ginawa ko, dapat meron kayong passion sa inyong ginagawa. Kung gusto nyo talaga, gagawa nyo ng paraan. At gagawa nyo to kahit mahirap, pero ang masarap doon, ine-enjoy nyo yung ginagawa nyo. So, yun po. Ayan, enjoy ang ginagawa. Maraming salamat, sir. May ahensya na po ba ng gobyerno tumulong sa atin? Actually, Wala. Ayan. Pero yung sa Kalye Negosyo po, sinong nag-connect sa inyo doon? ano po actually matagal na po ako doon na nag-apply pero nag-pandemic. Ngayon lang po ulit ako nag-apply, bumalik, and natanggap po ako. Yun. Ina-apply siya. Opo. Okay. Yun sa mga taga-Kalye Negosyo rin. Yan, sa mga taga-Kalye Negosyo, binabati ko po yung mga classmate ko, batch 9, 2024. At saka kay Sir George, Ma'am Jenny. Yan, hello po sa inyo. Parang first bazaar niyo. Yes po, first bazaar, and napakaganda po, successful po yung nangyari. And marami pong kumita dun sa bazaar na yon. And especially yung ramen na sold out ng first day. E di, magsusunod-sunod pa din talaga. Yes po, sunod-sunod pa po. Branch out na, sir. Maraming salamat, Pro-P netizens. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Ramen Forte ng Jeff Monforte. Bukas, pakaabangan muli ninyo ang mga piling stories of Nego Success at ang kanilang mga naging pagsisimula, ganun din ang kanilang ipinagmamalaking mga produkto na mas lalong nagpapatatag ng isang bagong Pilipinas. Ako pong muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo na mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy, ito na